Buwan-buwan na nating sinusubaybayan ang kwento ng eligibility ng tatlong napaka-talented na manlalaro na sina Brooke Van Sickle, MJ Phillips at Tia Andaya at ang kanilang pagsusumikap na maging opisyal na kinatawan ng Pilipinas. At dahil dyan, malapit na itong matapos at malaya na silang makakapaglaro sa kahit anong kompetisyon ng Alas Pilipinas. Eto na kaya ang pagkakataon nating umangat sa ranking? Pero bago pa man ang lahat, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please like and subscribe at pakispike na rin sa bell button para lagi kang updated sa mga volleyball ganap. Ang mga Phil-Am star na ito ay naging mahalaga sa tagumpay ng Alas Pilipinas Women's Volleyball Team. Pero ang kanilang paglalakbay tungo sa pagsusuot ng kulay ng pula, asul at puti ng Pilipinas ay naging mahaba at paikot-ikot. At syempre ang mga komplikasyon ng mga regulasyon sa international sports, lalo na ang mga may kinalaman sa nasyonalidad at dual citizenship. Isipin ang mga gabundok na mga papeles, ang pag-navigate sa mga rules ng FIVB, at ang posibleng hindi inaasahang hadlang sa kanilang paglalaro. Si Coach George Souza de Brito na galing sa kanilang top 4 finish sa 2025 VTV Cup sa Vietnam ay kamakailan lamang nagbahagi ng update na nagpagulat sa lahat dahil nga sa hinaba-haba ng panahon ay sa wakas. Kumpiyansa siya na ang tatlo ay makakatanggap ng kanilang FIVB clearance sa pagtatapos ngayong linggo. Pero aminado rin siya na hindi pa niya nakikita ang opisyal na mga papeles. Pero naiintindihan natin ang kanyang pagiging positibo sa mga pangyayari. Ang kanilang tagumpay sa Vietnam ay maituturing na parang roller coaster ride. Bagamat hindi man nila nakuha ang third place against Chinese Taipei, ay maaaring nakatulong pa rin ito sa kanilang layunin. Ang isang malakas sa pagpapakita sa international stage ay tiyak na nagpapakita ng kanilang mga kasanayan at potensyal na kontribusyon sa Philippine National Team. At ang epekto ng desisyong ito ay magiging napakalaki. Kung maaaprobahan sina Van Sickle, Phillips at Andaya ay mag-e-inject ng malaking talento at karanasan sa national team ng Pilipinas. Ito ay maaaring magpabuti ng malaki sa kanilang kakayahang makipagkompetensya sa international stage, na posibleng hahantong sa mas mataas na ranggo sa mundo at mas malaking atensyon sa volleyball ng Pilipinas. At hindi lang ito tungkol sa tatlong manlalaro, ito ay tungkol sa pagtatakda ng isang halimbawa. Ang kanilang paglalakbay ay nagsisilbing isang mahalagang aral at isang posibleng gabay para sa ibang mga foreign athletes na nakakaranas ng mga katulad na hamon. Ang resolusyon ng isyong ito ay maaaring makaapekto ng malaki sa mga susunod pang kaso ng eligibility. At yan na ang lahat para sa ating update ngayon. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita mula sa mundo ng Philippine Volleyball. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-spike ang notification bell para hindi ma-miss ang mga susunod na video. Hanggang sa muli, patuloy na mag-spike at mag-dig sa ating channel. Si Miss Gia, kasi I've seen a lot of her videos on TikTok and like kung nakikita, ang galing niya mag-drop ball and mag-set. So, yeah. Ready, 1, 2, 3. Hazue, 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 yeah, yeah, yeah. Hazue, 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 yeah, yeah, yeah. Jump boop, jump boop, jump booga, booga, boop. Go.